ginagawa ng Panginoon. Although marami po tayong mga pinagdadaanan, ano, eh wala naman pong taong walang pinagdadaanan. Yes. Sabi nga kapag ka wala ka daw trials ay abnormal ka daw. But the Lord is good. Sabi nga pagka marami kang pinagdadaanan, maraming pagpapala daw po yan. Maraming paparating na mga blessings. Ayan. So praise God. Salamat po sa Panginoon sa opportunity na makapagbahagi po sa inyo ngayong umaga. So nakakatuwa po yung aking PowerPoint ay Tagalog. So ako ay mag-share na Tagalog na outline ngayong umaga. Praise God! So, tayo po lahat ay manalangin. Samahan niyo po ako manalangin. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoon. Napakabuti mo, Diyos. Hallelujah. Hindi namin mabilang, Panginoon, gaano karami ang mga ginagawa mo kabutihan sa amin. God, from the bottom of our hearts, we thank you, Lord. And we glorify you, O God. Buhay ka, Panginoon, sa amin. You are our healer. You are our help. You are our strength. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Patuloy ka magministeryo sa bawat isa sa amin. We welcome you, Holy Spirit. Speak to us, O God, and minister to each and every one of us. Yes, We give you all the glory. In Jesus' name, amen. Amen. Praise God. So ako ay mag-share ngayon. Nilagyan ko siya ng title, Matalinong Pamumuhay. Ayan. Wala bang ano yan, Pastor? Yung slideshow? Wala kang slideshow? Slideshow yan. Oh. Ay, hindi. Wala kang slideshow. Ewan ko ba't ganyan ang computer mo? Ang computer ko hindi ganyan. So, nilagyan ko po siya ng title na Matalinong Pamumuhay. So, ang ating pong text ay matatagpuan sa Ephesians chapter 5, verses 15 to 20. Ayan po yung ating verse. So, sige po, babasahin natin sa Tagalog. Sabi po niya dito, kaya mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing, sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan. Ganda po ng ating verse, ano po. Ito po ay mga tagubilin sa bawat isa sa atin bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano. Amen po. So, kung mapapansin po natin, ano, yung ating pong, yung panahon ngayon, no, ang bilis. Kailan lang yung first Sunday tayo ng July? Ngayon, week na agad. Next week, end of July na, no? Bilis-bilis po ng panahon. Paikli na paikli yung, ano, no? Pati buhay po ng tao, paikli na lang paikli, no? So, ini-encourage po tayo ni Apostle Paul, itong mga huling panahon na to. This is our last days na. Alam mo, mag-ingat daw po tayo sa ating pamumuhay. Sabi ni Apostle Paul. So, bakit daw po kaya niya sinabing mag-ingat tayo? No? Kasi sabi po niya, ano daw po yung, ano ngayon, yung buhay ngayon, ay, yung panahon ngayon ay pasama ng pasama ng pasama. Ano, totoo naman po no? Talamak ngayon yung mga kasamaan sa mundo. Sabi nga ng kapatid ko, no? Chinachat niya kasi ako lagi, yung sa kong sister. Napupuno nga siya ng takot kasi wala siya sa Panginoon. So, sabi niya, may war, sabi niya, una yung mga wars, tapos pangalawa yung mga lindol, bagyo, baha, kahit saan sa ang mundo meron na eh. Dati puro Pilipinas lang ang binabaha eh. Pero ngayon binabaha na yung Texas, mga ganyan, binabaha na yung mga ibang mga lugar, ano, iba na. So tayo po, ano po ba ang magiging, ano ba ang gagawin
gagawin natin pag ganyan yung ating mundo na, no? So, alam niyo po kapag, katulad kanina nagte-testimony, kapag meron akong mga naririnig na mga manampalataya, mga kapatid na nagsishare ng kanilang mga personal troubles and trials, lagi ko nasasabi sa Panginoon na, Lord, salamat kasi hindi lang kami yung nakakaranas, meron pang mas higit pa. Ano pa katulad yung mga problema na naranasan ni ate, ng ibang nating mga kapatid. Pag tinitingnan po natin yung mga problems natin, nakakala natin, tayo na ang may pinakamatinding problema. Pero kapag tumingin tayo sa paligid, tumingin tayo sa mga ibang tao, lalo ang wala kay Kristo, yun po ang pinakakawawang sitwasyon na meron. Ano po, lalo kung wala ka kay Kristo. So, sabi po nito pong verse natin, ni Apostle Paul, siya po yung nagsulat nito ng Ephesians, ano po. So, sabi niya, pasama ng pasama ang kasalukuyang panahon. Kung hindi daw po tayo mag-iingat sa ating pamumuhay bilang mananampalataya, yung buhay po natin ay mapapariwara. Ang buhay po natin ay malalagay sa ibang landas, no? Sa maling landas. Maliligaw po tayo, mawawasak yung buhay natin, matatangay din daw tayo sa kamunduhan. Alam niyo po, kahit na mananampalataya ka kasi hindi po tayo exempted eh. Nabubuhay din tayo dito. Hindi tayo exempted. Lalo po ang ngayon, yung teknolohiya, napakatindi na. AI, Meta, ganyan, napakatindi na. Siguro masasabi ko po dun, yung makokopya ka. No, yung mukha mo kayang kopyahin, yung boses mo kayang kopyahin. Imagine that, ganyan na yung mundo. So, kung hindi daw po tayo naging maingat sa takbo ng mundong ganito, yung buhay daw po natin ay mapapariwara. So, ini-encourage po tayo ni Apostle Paul dito sa kanyang salita na maging matalino. Yan. So, paano ba tayo magiging matalino? Paano? Tingnan nyo ako yung katabi mo kung mukhang matalino. Nakikita ba sa itsura? Nakikita ba sa itsura ang matalino? Dito eh. Pagka ba nagsuot ka na ng salamin, mukha ka na bang genius? Mukha ka na bang matalino? Yung pala malabo lang ang mata. Pagka ba marami kang dalang libro, matalino na ba yan? Pag nagtapos ka ba ng kolehiyo, ng master's degree, doctorate degree, pagka ba ikaw ay professional, merong degree holder, matalino ba yan? Alam niyo po, hindi ganyan yung sinasabi ng Bible sa isang matalino. Iba ang description po ng Bible sa isang matalino. Una-una, dinescribe po ng Bible ang isang matalino na sabi ng Bible, ang isang matalino ay godly. Sabi niya, maka-Diyos. May pagmamahal sa Diyos. Yan daw po yung unang-unang description ng matalino. Sabi sa Psalms 14 verse 1, to be foolish is to be godless. Mangmang yung walang pagkaalam sa Diyos. Mangmang yung mga hindi maka-Diyos. No? Ano ba? Pagka daw, matalino daw po, yung merong moral, merong pagkatakot sa Panginoon, yan yung sinasabi ng Bible. Sa Proverbs 1 verse 6, sabi niya, a wise